Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako nabuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya ng Panginoon. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kaniyang pangako. Ang anino ng orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iray ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas.
O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po ng Biyernes sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sino po ang gustong magkaroon ng kapahingahan? Pumalakpak nga. Lahat tayo, no? Gusto natin hindi lang basta kapahingahan ng katawan, maging yung kapahingahan ng isip, no? Yung peace of mind. Ang dami nating inaalala, ang dami nating iniisip, at talagang ito yung isang gusto nating hingin sa Diyos. At handang-handa naman yan ibigay ng Diyos. Kaya nga, paanyaya niya, lapit tayo sa Kanya at magpahinga at matuto. At isa sa mga dapat nating matutunan, ito pong sinasabi ni Kristo dito sa ating Ebanghelyo ngayon, na kung saan may mga Pariseo, no, yung mga Pariseo na mga dalubhasa sa batas, mga taga-pagbigay, pwedeng tagagawa ng batas, taga-check, no, sa mga Hudyo, kung sinusunod ba yung batas na dapat nilang sundin. Kung babalikan natin, ang ikatlong utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, sa mga tao, igalang mo ang araw ng pamamahinga. Ikatlong utos yun. Pero, no, sa 10 utos na yan na ibinigay ng Diyos, itong mga Pariseo ay gumawa pa ng marami pang batas na ayon sa kanilang pag-aaral ay nakabase sa 10 utos ng Diyos. So maraming bawal. So isa lang yon na ngayon, inahanapan ng butas at ginagamit ng mga Pariseo para masita niya. Masita nila si Kristo at ang kanyang mga alagad. Siyempre kapag nasita nila si Kristo, pwedeng mapahinto yung kanilang ginagawa. So ito yung ginamit ng mga Pariseo. Bawal ang mamitas ng uhay sa mga trigo kasi yan ay isang uri ng trabaho. Pag sinabing trabaho, bawal magtrabaho pag araw ng pamamahinga.
Yun ang kanilang pinanggagalingan. Ay sa atin, bawal magtrabaho pag linggo kasi banal ito. Okay, yung trabaho. Kasi dapat yung oras at araw na ito, igugol mo para sa Diyos. Kasi 6 na araw ibinigay ng Diyos sa atin para tayo mabuhay. Yung isang araw, magpahinga at makinig naman sa Diyos. Okay. Okay pa tayo? Okay. Kaya sabi ni Kristo, hindi sa binabago ni Kristo yung batas. Hindi tutol si Kristo doon sa batas. Kasi totoo naman, dapat igalang ang araw ng pamamahinga. Pero gusto niyang i-correct, o itama yung pananaw ng mga Pariseo. Kasi yung batas, ibinigay para protektahan ang mga tao. Yung batas, ibinigay para sa mas ikakabuti ng mga tao. Pero sa kanyang pag-oobserba, sa kanyang pananatili, nagiging mas pahirap sa mga tao ang ipinapagawa at iniuutos ng mga Pariseo. Bawat kilos, paghuhugas, may bawal. Yan. So hindi against si Kristo sa mga batas. Ito pa nga ang isa sa tinuturo niya, di ba? Yung batas, lalo tigin, yung ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong sarili. Yun yung pinaka-pundasyon. Pag wala yan, baliwala ang lahat ng mga utos na sinusubukan nating sundin. Okay pa tayo? Okay. Ilagay natin sa konteksto natin ngayon. Sabi kasi ng mga Pariseo, bawal yan kung araw ng pamamahinga. Kung ilagay natin sa konteksto, okay pa tayo? Okay. Gising ng gising, ha? Malinaw naman yon. Marami sa atin, matigas ang ulo. Ngayon, kasi dito, ano ang kulang? Ano ang kulang? Kasi sa batas, baliwala yung batas kapag walang puso. Kahit magpatupad tayo, ngayon, ang dami nating batas, ang daming pinag-uusapan na imbis sa pag-usapan kung paano makakatulong sa mga taong nawalan ng trabaho, kung ano-anong batas ang pinag-uusapan natin at gusto nating na hindi makakatulong sa panahon ngayon. Isip-isip naman, mga mambabatas, para tayo mga Pariseo niyan. Balik tayo dun sa usapin. Kasi, naiintindihan natin. Susunod naman yan. Mahirap lang kapag, ito yung batas, nasaan yung puso? Pag sinabi kong walang puso, gusto ng, di ba, yung puso, kailangan magkaroon ng puso ang batas. Kasi yun yung uunawa. Sinabing, pinaghahandaan, may ipapatupad tayong batas, ha? Paghahandaan natin ito. Ay. Ito yung kailangan natin matutunan. Naintindihan ni Kristo yung mga alagad niya, nagugutom Aanin mo yung batas kung gutom ka na. At naiintindihan ng Diyos ang pagkagutom ng tao. Kaya ang paanyaya niya sa atin, mas maging compassionate. Sabi nga niya, habag. Ang gusto ko habag. Yung maawa ka. Mahabag ka sa kapwa. Huwag sarili lang. Sa mga mambabatas, huwag maging rigid. Pag mga opisyalis natin, pinapatupad, uhulihin, pag ikukulong, mga ordinaryong tao. Pero kapag opisyal na ang lumabag sa batas, ang dali namang baluktutin ng batas na ma-justify yung ginawa nila. Pero kapag jeepney driver, nagkasala, problema pa kasi magpipiyansa. Malinaw tayo ha. Sundin natin yung batas. Huwag matigas ang ulo ha. Huwag matigas ang ulo.
Pero yung paalala ni Kristo, sana po sundin natin at ipatupad yung batas. At sa mga mambabatas, kung gagawa kayo ng batas, lagyan ninyo ng puso. Baka yun ang kulang sa atin. Ang dami na nating batas, pero walang puso ito. At yun yung gustong ituro sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos at legalismo ay panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagaanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan, lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.